Hello mga Happies! It's been a while! And this is Doc May po at your service and welcome to my channel. Sa mga bago pa lang po na makakapanood ng aking video, ako po si Doc May, licensed dentist po ako sa Pilipinas. And ang pinaka-goal ko po sa aking channel is to spread dental awareness po to all ages. So, ang ating topic po sa ngayon is 9 tips to prepare your child for their first dental visit. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is paano ba natin ihahanda ang ating mga anak kapag dadalhin natin sila sa dentista. Lalong-lalo na po pag first time nila. Napaka-importante po na maturuan natin ng ating mga anak and ma-orient natin po sila sa kanilang unang visit sa kanilang dentista. Bakit po? Laging tandaan na kapag ang bata ay nagkaroon po ng trauma sa isang bagay, hindi lang po sa pagpunta sa dentista, pag nagkaroon ng trauma or bad experience ang isang bata, madadala po niya ito hanggang sa kanyang paglaki. At yun po ang pinakamahirap na ma-overcome ng isang tao. So, for example po, yun nga, pag halimbawa sa visit niya sa dentist, unang visit niya sa dentist at bata pa siya, kung nagkaroon na siya ng bad experience, ay baka hindi mo na siya madala ulit sa dental clinic. Kaya, napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon kasi habang lumalaki ang ating mga anak, ito po ang ating dapat gawin at dapat tandaan. So, okay. Kagaya ng sinabi ko po, pag-uusapan natin kung paano natin i-prepare ang ating mga anak sa kanilang dental visit. So, ang pinakauna po na dapat nating gawin is be positive. Be positive. May smiley face pa. So, anong ibig sabihin ng be positive? Ang ibig sabihin po nito bilang mga magulang, kung tayo man po ng mga magulang is may takot or nininervyos din po pag pumupunta tayo sa dental clinic, huwag po natin yun ipapakita sa ating mga anak. Iwasan po nating ipakita or iparamdam sa kanila na takot din tayo. Kasi po ang ating emotion, ang ating feelings, ang ating reaksyon ay napakalaking factor na maaapektuhan ang ating mga anak sa kanilang unang araw sa pagpunta sa dental clinic. Kaya ano pong dapat natin gawin? Be positive. Kahit takot tayo, kahit kinakabahan tayo para sa ating mga anak, or kahit nga po tayo ay may bad experience din before, huwag po nating ipapakita yon. Let's be positive. Pakita natin sa ating mga anak na everything will be okay, na magiging maayos ang lahat at ikaw na magulang ay you're assuring at ipinapakita mo sa kanya na magiging okay ang lahat. So, dumako naman po tayo sa number 2. Explain what to expect. Ito, napaka-importanting tips din na i-discuss natin. Kasi usually or mostly ng mga magulang, hindi nila, tinatry nilang iwasang banggitin na pagpupunta sa dental clinic is masasaktan yung anak, makakaramdam ng sakit. Ang laging nasasabi nila is, okay lang yan, walang sakit. Pag pumunta ka doon, hindi ka masasaktan. Parang kurot lang ng langgam yan. Okay lang, walang gagawin si doktor sa'yo. I-check lang, open mo lang yung mouth mo, that's it. Actually, mga Happies, hindi po yun tama. Mas maigi po na ipaliwanag na natin sa ating mga anak ang possible or yung gagawin ng dentista sa clinic pagpunta ng inyong mga anak. Pero po, wag naman po natin gawing exaggerated or kung alam naman nating matatakot yung ating mga anak, try naman po nating mamili ng mga saktong words lang, mga saktong explanation para sa ating mga anak. Anyway, tayo mga magulang, kilala natin ang ating mga anak. So, piliin natin yung mga tamang salita na gagamitin natin. So,
paano nga ba natin ipapaliwanag kung ano yung mai-expect nila? So, ganito po, sasabihin natin sa ating mga anak, oh baby, tomorrow, we will be going to the clinic, you will be seeing your dentist, and yung dentista is, pauupuin ka niya sa dental clinic, ay sa dental chair, sorry po, pauupuin ka niya sa dental chair. Yung dental chair na uupuan mo, gumagalaw yan. Pwede ka niya, iihiga ka niya, or pwedeng tataas ka, pwedeng bababa ka. Tapos, si doktora, mayroon niyang light na gagamitin para makita niya yung mouse mo. And then, may mga gagamitin din si doktora para ma-check niya ng mabuti yung mouse mo. Mayroon siyang isang maliit na mirror, mayroon din siya yung parang tinidor. Kasi parang tinidor na yun yung mag-check baka kung may butas na yung ngipin mo. Yung mga ganong explanation po. So, try nating explain na in detail yung pwedeng mangyari sa unang visit ng inyong anak. So, ayun nga, pwede nyo rin sabihin na, anak, sasabihin ni doktora, open your mouth. So, open mo rin yung mouth mo. Then, pag nakita ni doktora na madumi yung ngipin mo, lilinisan ni doktora yung ngipin mo. So, habang nililinisan niya, pwedeng makaramdam ka ng konting sakit lang. Pero, syempre, pag masakit, tataas mo yung kamay mo. Si doktora naman, titigil. So, yung mga ganong explanation po. Anyway, sabi ko nga kanina, magulang tayo ng ating mga anak, alam natin kung paano natin sila ligawan or paano natin sila, paano po ba sabihin yun, i-motivate or para mapa-oo natin sila sa mga bagay-bagay. So, okay na po tayo sa number 2. Ang number 3 naman po is dental themed books and TV. So, makakatulong din po ito. Let's say, yun nga, may schedule na yung anak niya sa pagpunta sa dental clinic. Pwedeng magbasa kayo ng mga libro na related sa first visit ng isang bata sa dental clinic. And sa YouTube po, napakarami. Let's say sa Peppa Pig, mayroon silang mga episode po na about sa visit sa dentist. Peppa Pig and marami pa pong iba na mga cartoons. So, yun po, pwede kayong magbasa together and then manood kayo together para at least nga po nalalaman na ng inyong anak yung kung ano talaga ang mangyayari sa kanya sa araw ng visit ng kanyang dentist. Then, pang-apat na po tayo, play dentist. So, yun, ito, okay rin po ito. Anyway, sa mga toy store, marami na kayo mabibiling mga laruan na yung parang dentist kit, doctor kit, di ba po? O kaya chef kit, ganyan. So, pwede po, kung alam nyo na dadalhin nyo na ang inyong anak sa dentist nila, pwede po kayong bumili ng mga laruan na related sa mga dental. May mga mura lang naman po dyan. Di naman po kailangan na bumili tayo ng bonggang-bongga. Okay lang, yung something na makakatulong lang sa pag-play a role. Yung parang you will act as a dentist or he will act as a dentist. Ganyan po. Tapos, sa habang naglalaro kayo, pwede mo nang unti-unting ipakita sa kanya kung anong ginagawa ng dentist sa ngipin ng isang pasyente. Sa ganyang bagay po kasi at least sa araw na pupunta siya sa dentist, hindi po siya ganon takot. Kasi nga po, parang naipakita mo na and nai-act nyo na kung ano yung magiging sitwasyon sa loob ng dental clinic. So, etong number 4, makakatulong din po yan ng malaki. And then, punta po tayo sa number 5, schedule a morning appointment. Yes, napaka-importante po niyan. Ang ating mga anak, alam naman po natin na may schedule yan ng kain nila, may schedule yan ng kanilang tulog. So tayo bilang mga magulang, memorize natin yan. Kailan sila inaantok, kailan sila nagtatantrums, kailan sila nagugutom. So, we suggest po na mas maganda dalhin sila sa umaga. Bakit po sa umaga? Importante po muna dyan, so pag alam nating bukas may appointment yung anak natin in the morning, patulugin natin sila na maaga sa gabi.
In that way, pag natulog sila ng maaga sa gabi, kahit gisingin mo sila ng maaga sa umaga, hindi yan sila magagalit or magtatantrums kasi mayroon silang tamang tulog. So, yun nga po, bumalik tayo. Bakit kailangan silang i-schedule in the morning? Kailangan silang i-schedule in the morning kasi nga po, paggising nila sa umaga, at least, ayan, paggising, full energy yan sila kasi nakatulog sila ng maayos. And, bago kayo pumunta, pinakain nyo na ng simpleng breakfast lang. Simple lang naman po na breakfast. Ito po, bakit po nabanggit na simple breakfast? Actually po, kaming mga dentista, ina-advise po namin talaga yung mga pasyente namin as much as possible kung wala naman pong surgery na gagawin or kung hindi ka kailanganin ng injection, mas maigi po na pumunta kayo nang hindi kayo ganun kabusog. Bakit po? May mga tao kasi na mababaw ang kanilang gagging reflex. Ibig sabihin, konting touch lang sa mouth, possible po sila na magsuka. Sorry po sa mga kumakain. So, yun po. So, mas sinasuggest namin na huwag silang pumunta sa clinic ng sobrang busog. So, yun nga po. Balik tayo sa mga anak natin. So, paggising nila sa umaga, full energy ang mga yan. Kasi nakatulog sila ng maayos. Kumbaga sa cellphone, full charge ang mga yan. So, pakainin natin sila ng kanilang favorite na pagkain. And then, something light lang for the breakfast for the morning. So, after that, dadalhin na natin sila sa dental clinic. In that way kasi po, alam natin na hindi inaantok ang ating mga anak. Ang ating mga anak, pag inaantok, bad trip yung mga yan, galit yung mga yan, nagtatantrums yung mga yan. And hindi sila gutom kasi napakain natin sila ng breakfast. So, yan po ang tandaan natin. Dalhin natin sila sa umaga. Huwag po yung let's say kagagaling sa school, after ng school, ididiretso na natin sila. Huwag pong ganon. Bakit? Pagod na yan sila. Kung sa cellphone nga po, sabi ko, drain battery na yung mga yan. Pagod na yan sila. Tendency niyan, hindi na yan sila magiging cooperative. Mas magiging magtatantrum sa mga yan. And mas magiging irritable sila. So, yun po. Or kung dadalhin nyo sila, lunch break. Let's say, hindi nyo pa napakain, dumiretso na kayo. Gutom yan sila. Alam naman natin ng ating mga anak, pag gutom yung mga yan, irritable sila. So, mas maigi, mag-schedule kayo ng morning appointment. Kaming mga dentista, naiintindihan po namin yan. So, once na sinabi mo sasabihin nyo sa amin na, Doc, dadalhin namin yung aming mga anak early in the morning, pwede siya ang first patient. Of course po, oo kami agad kasi makakabuti yon para sa araw ng visit ng inyong mga anak. So, dumako na po tayo sa number 6. Bring toys. Yes, pwede naman po yan. Pwede po yan. Ang ating mga anak, alam ko po na bawat bata is may mga comforting toys na tinatawag, yung mga favorite toys nila. Ang aking anak, yung anak kong panganay, ang kanyang comforting toy, meron siyang pillow. So hanggang ngayon, yan yung pinaka-paborito niya. Excuse me po. Yung aking anak naman po na babae, ang kanyang favorite naman is, ano bang tawag doon? Yung mga squishy mallows niya or yung mga pop-it niya, yung something na ginagalaw ng kamay niya, yun, favorite niya yung mga yan. So, pwede naman po, pag dadalhin natin ng ating mga anak sa dental clinic, pabaunan or magdala kayo ng kanilang mga favorite na laruan. At least kasi po yun, let's say nakahiga na sila sa dental chair and hawak nila yon. Kung dumating man yung time na matakot sila, they have this toy na pwedeng ma-divert yung attention nila. Kagaya nga ng anak ko, yung pop-it toy, okay, may squishy, diba? Sabi nila parang mga comforting toys daw yon. So, anxiety toys. So, okay po yung mga yun, makakatulong po yan. So, pwede natin ihanda po. Sa tayong mga magulang, a day before the visit, ihanda na natin. Tanungin na natin, anak, do you want to bring a toy in the clinic tomorrow? So, at least makakapili na po kayo, maihahanda nyo na. Pero wag naman po yung masyadong madami po kasi pag masyadong madami, tayong mga bugulong, ang dami-dami na nating dala. And syempre, yung dental clinic, wala naman po talagang proper na pwesto, mga toys. So something lang na kahit yung favorite na lang niya, yun na lang po ang dalhin natin. So dumako na po tayo sa number 7. Offer rewards.
Yes, hindi po masama na this time is we will offer a reward, or ano pa yung Tagalog nun? Ano ba yung Tagalog na offer a reward? Yung parang, oh sorry, nakalimutan ko yung Tagalog. Anyway, so let's offer rewards. Comment down below na lang po. Ano po ba yung Tagalog ng rewards? Ilocano po kasi ako. Paki-comment na nga po down below. Mamaya, pag napanood nyo to, ano ba yung Tagalog ng offer, yung reward? Ano ba yung term po for Tagalog? So anyway po, offer a reward. Hindi po masama na mag-offer tayo ng reward sa ating mga anak pag dadalhin natin sa dental clinic. Hindi po yung pangi-spoiled. Normal naman po na ginagawa natin, lalo pag mga bata. Ang reward po sa kanila is very important at napakalaking bagay sa kanila yan. So, pwede, bago tayo pumunta sa dental clinic, mag-usap na kayo ng iyong anak. Sabihin mo, anak, if pag naging mabait ka mamaya kay doktora, and then nakinig ka kay doktora, and hindi ka iiyak or magtatantrums, anak, may bibigyan kita ng reward. Anong gusto mong reward? Yung mga ganon. So at least, yung ating anak, alam niya, he is looking forward into something after the treatment. O diba po? So at least, binibuild na po natin yung positivity sa ating anak. Kasi, alam niya na, okay, pag nagpakabait ako mamaya, pag hindi ako iiyak or makikinig ako kay doktora, may reward ako mamaya, yay! Ganun. So, magiging excited pa po siya lalo sa pagpunta sa dental clinic. So, let's offer a reward. Deserve naman po ng ating mga anak yon. Then, dumako na po tayo sa pinakahuli na bring them to your appointments. Yes po, advisable din yan. So, kung tayo mga magulang, pumupunta tayo sa clinic, pwede po natin silang dalhin. Ipaalam po natin sa ating dentista na, Dok, pwede po ba sa susunod na dental visit ko, dadalhin ko yung anak ko? Pwede po yun. Ipaalam nyo lang po sa dentista niya para ma-anticipate din po niya na pagdating nyo is andun yung inyong anak, and makapaghanda rin siya ng something na ikakatuwa rin ng inyong anak, and alam niya na bakit nyo dadalhin yung inyong anak, na dinala nyo yung anak nyo para ma-expose siya sa dental clinic. Kasi nga, meron na siyang schedule para tingnan ang dentista. So, pwede nyo po siyang dalhin. Tapos, yun po, dito sa number 8, babalik tayo sa number 1. Once po na dinala ninyong inyong anak sa dental clinic, make sure na positive kayo po, ha? Yung ibig sabihin po niyan, na kahit natatakot kayo personally sa injection or sa procedure na gagawin sa inyo. Pero mas maigi po mga happies, dalhin nyo yung mga anak kapag ang appointment nyo po is, let's say, follow-up check-up lang or cleaning lang. Wag naman po yung dadalhin yung inyong anak pag mga may gagawin si doktora ng mga major na procedure sa inyo po, like, let's say, bunot o kaya yung anything na may mga dugo na makikita yung inyong anak, or yung alam nyo po na medyo masakit din para sa inyo, let's say yung mga root canal, yun nga po, bunot, or yung mga deep na scaling, ganyan. Wag naman po natin dalhin yung ating mga anak, kasi baka matrauma po sila. Instead na makatulong po yun, is baka matrauma sila. So, dalhin lang natin sila pagka follow-up check-up nyo, or kaya pag polishing lang ng yung mga ngipin, yung mga ganun po. Para at least light. Ang makita ng ating mga anak is light procedures lang. And yun nga po, pakita nyo na hindi kayo takot, na you're brave. So, during the procedure, pwede nyo kasabot si doktora na habang ginagawan ka ng treatment ni doktora is kinakausap yung anak, see, look, mommy is not scared, mommy is brave. So, you will be like that in your next appointment. Yung mga ganun po. So, I think that's it. Tapos na tayo mga happy. So, yun po. So, may 8 po tayong tips. Uulitin ko lang po, no? Isa-isahin natin ulit. Number 1, be positive. Number 2, explain what to expect. Number 3, dental theme books and TV. Number 4, play dentist. Number 5, schedule a morning appointment. Number 6, bring toys. Number 7, offer rewards. Number 8, bring them to your appointments.
So, thank you mga happies, and I hope may natutunan kayo ulit sa ating video. Please naman po, don't forget to like and subscribe my channel po. See you on my next video and keep on smiling. Bye!